Dumako na po tayo sa ating gospel reading and gospel reflection sa araw na ito. Ang sulat ni Santiago, Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng pagkakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ng katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may mabilis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang sulat ni Santiago, Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. Hallelujah. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ng katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Hallelujah. Ang bawat isa sa ating lalang at likha ng ating Panginoong Diyos, mga iniibig. Ang bawat isa po sa atin ay may angking talino, may angking talento, may angking kakayahan or skills na kaloob at biyaya ng Diyos. That is why each of us is unique. Each of us is unique, mga iniibig. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na pare-pareho ang mukha po natin, na pare-pareho ang ating kulay, na pare-pareho ang ating mga katawan. Magkakaiba po tayo. What makes us unique from one another, what makes us different from the others, but this is one thing that we all have together. We are all equal in the eyes of the Lord. We are all equal in the eyes of God. Hallelujah. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Walang pangit, walang maganda, walang VIP o ordinary, walang mayaman o mahirap, nakapag-aral o hindi, may estado sa buhay o wala. We are all the same.
as far as God is concerned. Sapagkat tayong lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang wangis, sa pamamagitan ng kanyang itsura, at lahat tayo kanyang mga anak. Kanya lahat tayo ay espesyal at mahalaga sa Panginoon. Iba-ibang sitwasyon lang po tayo mayroon, mga iniibig. Mayroong ipinanganak na mayaman, mayroong ipinanganak na mahirap, pero hindi ibig sabihin na may favoritism ang Panginoon. Wala po iniibig. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya ho tayong tadhanang tatahakin sa buhay. At itong tadhanang ito ay nasa atin kung papaano natin isabuhay na naayon sa kapurihan ng Diyos, na nanaayon sa ikalalahati ng ating Panginoong Hesukristo. Maaring ipinanganak kang mahirap, ngunit kung nag-aral ka ng mabuti, nagsumikap ka, nagtiis ka, nagpursige ka, nag-ipon ka, hanggang sa ikaw ay umangat sa buhay. At ngayon tinatamasa mo na ang ginhawa ng buhay. Yan po ang iyong tadhana, iniibig. Naging matagumpay ka. You have become so successful sapagkat pinili mo ang tama. Pinili mo ang ikalulugod ng Diyos. Si Kristo naging gabay mo, siya ang iyong pinagkukunan ng iyong lakas, at dahil dito, nakamit mo ang lahat ng pangarap at panalangin mo, at yan ay dahil sa biyaya at grasya ng ating Panginoong Jesus. Nang si Jesus ay nagkatawang tao, mga iniibig, pinili niyang maging mahirap. Pinili niyang isa siyang anak ng karpintero. And Jesus didn't complain. Hindi rin siya na-insecure o nainggit man lang. Sapagkat deep inside, he knows that was his very role on earth. That he has to be born poor. That he has to mingle with the poor and the downtrodden, which is his ultimate humility and sacrifice. Imagine, mga iniibig, Diyos ka, pero nabubuhay ka sa lupa bilang isang ordinaryong tao, anak ka ng karpintero na kailangang dumanas ng kahirapan sa buhay. But Jesus understood everything. Dahil alam niya na bahagi po ito ng salvation. The plan of salvation, that He is the Word made flesh and dwelt among us, but He is the Messiah. He is our Savior. He shall save the world. Yan po ang the greatest story about humility o pagpapakumbaba, mga iniibig. Who can beat that? Sino ho ang pwedeng tumalo niyan? Na Diyos ka, pero nagpakababa ka. Who can beat that, mga iniibig? Ang tao po sa panahon ngayon, humility has become a rare value. Ano ho iniisip ng tao? He is thinking that all of the great accolades and achievements ay galing sa kanya. Yan ho ang kaisipan ng tao. It is all his efforts. Wala sa Diyos. Kanya po ano hong nangyari? Yumabang ng masyado. These people
did not realize that their intelligence, their talent, their skills, all came from the Lord. Kanya never credit yourself, mga iniibig, from your success. Never credit yourself from your achievement. Lahat pong yan ay galing sa Diyos. Lahat pong yan ay galing lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang iyong talino ay bigay ng Panginoon. Hindi sa iyo yan ang talinong yan. Ang iyong pagsisikap ay bigay din ng Panginoon. Sapagkat kahit anong pagsisikap mo, kung wala ang pahintulot ng Diyos, walang magiging bunga ang pagsisikap mo. Ang iyong lakas, ang iyong determinasyon, ang iyong pagtitiis, ang iyong minimiti, lahat yan ay galing sa Panginoon, because you can never start to have all of this in your mind and in your heart without the grace and permission of the Lord. Kanya lahat po ng bagay na iyong pinasya, lahat ng plano mo, at ng direksyon mo, lahat yan, ipinahintulot po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Isa pa hong maling kaisipan na dapat nating itigil, mga iniibig, is never complain yourself to others. Never complain, never compare yourself to other people. Wag na wag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao, because this negative and evil thought will bring you down. Dito ka magsisimulang magkakaroon ng insecurities at inggit sa ibang tao, na dapat mong unawain at intindihin na iba't iba ang tadhana na ibinibigay sa atin ng Panginoon. We have our own personal destiny. Iba-iba ho tayo ng landas. Kanya yung ating pong pag-compare sa ating sarili sa ibang tao, mapapahamak po tayo dyan. Gayun din po sa mga magulang. Stop comparing your children. Sa mga magulang po na ikino-compare ang mga anak nila sa mga pinsan nila. Mali po yun. Magkakaroon ho ng insecurity at inggit ang batang yan sa mga pinsan niya. Because the moment you compare yourself to others, dito po pumapasok ang kapangyarihan ng kaaway, mga iniibig. Masaya po ang dyablo dyan. Because you are now beginning to harbor or harboring jealousy and envy sa iyong puso. Envy in your heart that you will develop hatred and animosity dyan sa puso mo. Kanya sa mga tao pong ganyan, tanong sa kanyang sarili, bakit si ganito matalino? Bakit si ganyan may achievement? Bakit si ganon may successful ang kanyang buhay? Bakit si ganyan nakapaglibot sa abroad? Mas mamahalin ang gamit, mas magarang bahay, mas malayo ang mga narating sa buhay, etc. etc. Ito po ang mga laso na bumabalot ngayon sa isip mo. Negative thoughts that make you insecure and angry. Kanya never ever compare yourself to others, mga iniibig, sapagkat may tagumpay ka na wala rin naman sa kanila. May mga achievements ka din na wala rin sa kanila. May angking talino ka din na kaiba sa kanila. May mga talento ka din na wala sa kanila, because you are unique. Everyone is unique. They are unique. So there is no reason to compare yourself to others. Life is not a contest, mga iniibig. Hindi ho contest ang buhay. Life is not
who gets first and who is the last. It is not a competition. Ito po ang maling epekto na itinuturo sa atin. Na dapat mas angat ka sa kaklase mo, mas magaling ka. Kanya you develop this kind of mindset that your particular classmate, he is your enemy, sila ay iyong kalaban at ang kalaban ay dinudurog, ang kalaban ay pinapatay. Mali ang ganyang kaisipan. Life is not about competing who is better and who is not. Who is number one and who is kulelat. Who is popular, who is the best, who is the greatest. That becomes secular idolatry, mga iniibig. Nawala na po ang Panginoon. Nawala na po ang ating Panginoong Hesukristo sa equation. It is not all about me. Hindi ho ganon, mga iniibig. Kanya kayo po mga magulang na nakikinig ngayon, baguhin po natin ang ganitong kaisipang itinuturo sa mga bata. Stop pushing your children to be perfect. Bagkus, just tell them to do their best and God will do the rest. Hallelujah. Sapagkat kung lagi hong kompetisyon ang itinuturong value sa bata, if this is the mindset of a child, there will be endless competition. There will be endless battle, mga inibig. And these children, they will carry this in their life until they become adults later on. At pati sa kanilang pamilya, madadalaw nila ito. Sa kanilang mga kaibigan, that I am better than you, that I am the best compared to you. Kanya sasabihin nila, you have to listen to me because I am intelligent. It's all about me because I am the best. Life is not a race, mga inibig. Life is not a contest. Hindi na po uso ang ganong kaisipan. But life is about compassion. It is about caring, sharing, and giving. It is about bequeathing your love towards another person. Yun dapat po ang nakatanim sa isip at puso ng bawat isa po sa atin. Kanya humagulo ang mundo ngayon, mga iniibig. Dahil lahat po ay puro contest, compete ng compete, na kung sino mas magaling, na kung sino mas maunlad, kung sino mas malakas, kung sino ang mas dapat katakutan, kung sino ang pinakamakapangyarihan, at kung sinong bansa ang dapat masunod. Ganyan po ang nangyayari sa mundo ngayon. Dapat ho, it's the love of Jesus ang namamayani sa ating puso. Pag-ibig, pagmamahalan, pag-unawa, paghabag, awa, pagtutulungan, pagkakaisa, at hindi ho kompetisyon. Again, each one of us is unique. Unique in many aspects. Kanya, do not compare yourself to others. Iba-iba po ang kapalaran at tadhana natin. At sa lahat ng inyong tatahaking landas sa iyong buhay, don't forget, huwag niyo hong kalilimutan, always bring Jesus Christ with you. Kasama mo dapat lagi-lagi ang Diyos. Your intelligence, your creativity, your talents and your skills are all useless if Jesus Christ
is not your companion. Mapapahamak ka lang din kung ikaw ang magpapatakbo lang ng iyong buhay at hindi ang Diyos. Believe in yourself, mga iniibig. Believe in your glorious destiny to become great someday because you are born a winner. Why? Because Jesus Christ makes you a winner. Sa pangalan ni Jesus. Amen.